Isang pangyayari ang naging dahilan ng mas lalong pagiging malapit namin ni Berto sa isa't isa. Naiwan kami noon ni Berto sa bahay na kami lang dalawa. At tulad ng madalas na mangyari ay ako ang nag-aasikaso sa bahay habang nagpapahinga noon si Berto. Nang minsang sulyapan ko si Berto habang nakahiga at natutulog lang ay tumambad sa akin ang matitigas niyang muscle at ang kanyang six-pack na abs. Sa sobrang mangha ko sa kanyang katawan ay sinubukan ko itong hawakan kung gaano ba talaga iyon katigas. Nagising naman bigla si Berto sa mga sandaling iyon, dahilan para makita niya na hinihimas-himas ko ang kanyang bato-batong abs at pinisil-pisil ang malalaki niyang braso. Oh my God! Wow! Oh, Maria, tatakang tanong ni Berto. Pasensya ka na, tito. May ipis po kasi paikot-ikot dyan sa lugar na hinihigaan mo. Hindi ko mahuli-huli eh. Pagrarason ko naman sa kanya. Ha? Nasaan? Gulat na sagot naman ni Berto at biglang tumayo mula sa pagkakahiga. Dahil sa reaksyon na yon ni Berto ay nasagi niya ako at naapakan ang kamay ko dahilan para mamilipit ako sa sakit at matumba siya ng bahagya papunta sa akin. Nakadaga noon si Berto sa akin at pumaibabaw dahilan para makulong ako sa kanyang mga bisig. Halos magkadikit na noon ang aming muka at katawan. Ramdam na ramdam ko noon ang bagsik ng kanyang pagkalalaki dahil sa nakadikit ito sa aking ibabang bahagi. Humingi naman agad ng paumanhin si Berto sa akin, subalit hindi niya maiwasang mapatitig muna sa aking mga labi. Huminto muna ang aming mundo pareho sa mga oras na iyon. Parehas kaming nagkatitigan at maya-maya pa'y sinunggaban na agad ako ng halik ni Berto sa labi. Napakatindi ng halik na iyon, dahilan para hindi ako makaimik at makapalag agad. Parehas kaming napapikit sa mga sandaling iyon at ramdam ko ang bawat hininga niya habang nilalasap ang napakalambot kong mga labi. Bigla kong minulat ang aking mga mata, saka lumayo na kaagad kay Berto at itinulak siya. Hindi ko sinasadya, Maria. Nabigla lang ako. Pasensya ka na. Ulalas ni Berto habang nakatingin sa akin. Isusumbong kita kay nanay, tito. Pananakot ko sa kanya. Pasensya ka na talaga, Maria. Hindi na mauulit. Nabigla lang talaga ako. Paulit-ulit nasambit ni Berto sa akin. Biro lang po, tito. Saka alam kong nabigla ka lang. Sa ganda ko ba naman to? Panunuya ko kay Berto habang nakatawa. Pilya ka din pala, Maria. Sambit niya habang unti-unti na ding napangiti. Nagtawanan na lamang kami noong dalawa dahil sa hindi namin parehong inaasahan ang mga nangyari. Nagkasundo naman kami na huwag na iyong sabihin kay nanay dahil ayoko din na isipin ni nanay na inaagawan ko siya ng nobyo. Tulog na noon ang dalawa kong kapatid at tinulungan naman ako ni Berto sa pagbabantay sa kanila. Naging masaya naman ang aming hapunan kani-kanina at pinagpahinga ko na din ang iba pang mga kapatid ko, saka nagpaalam na noon si Berto para sunduin si nanay. At dahil bored din ako sa bahay at hindi pa makatulog, kung kaya sumabay na lang muna ako kay Berto sa pagsundo. Habang naghihintay kami kay nanay ay nilibre ako ni Berto ng isaw sa isang ihawan. Nagkwentuhan kami habang kumakain. Hindi naman namin namalayan na lumipas na pala doon ang ilang mga oras. At nagtaka naman agad si nanay na makitang nandoon ako at kasama si Berto
na naghihintay sa kanya. "O Maria, ba't nandito ka? Nagpuyat ka pa talaga para lang sumama?" Bungad na tanong ni nanay sa akin. "Sumabay na ako kay Tito Berto, Nay, para sunduin kayo. Tinatamad kasi ako sa bahay. Saka tulog na din naman sila, kaya ayos lang." Sagot ko naman agad kay nanay. "Ako, wag mo basta-basta iwan mga kapatid mo, Maria. Baka mapano mga yon. Ang babata pa nila." Sermon sa akin ni nanay. Umuwi na kaagad kaming tatlo sa bahay at bakas sa aking mukha ang inis dahil sa pinagalitan lamang ako ni nanay sa harap ni Berto. Kaya agad na akong natulog pagka-uwi naming tatlo. Kinaumagahan ay bumisita uli si Berto. Kakauwi lang kasi niya noon mula sa kanila. At tulad ng madalas niyang diskarte, ay may dala na naman siyang pasalubong sa akin. Nag-usap kami ni Berto at pinaliwanag niya ang ginawa ni nanay. Nag-alala lamang daw ito kaya nagalit. Umayon na lamang ako sa mga sinabing iyon ni Berto at para hindi na namin pag-usapan pa si nanay. At para matanggal na din ang aking stress ay naligo na lang muna ako doon. Tito, saglit lang po Maliligo lang po ako. Ang higpit na din po kasi ng pakiramdam ko Paalam ko kay Berto. "Okay, sige Maria. Lalabas na lang muna ako at bibili lang ako ng uulamin natin mamaya." Sagot naman ito. "Okay, sige po." Matipid kong tugon sa kanya. Naligo naman ako agad dahil sa labis na alinsangan sa mga oras na iyon. At dahil sa pagmamadali ko ay nakalimutan kong magdala ng tuwalya sa banyo. Saka ko lang naalala nang natapos na ako sa pagligo. Dahil sa tulog na lahat ng kapatid ko kung kaya binuksan ko na lang ang pinto ng banyo. At sumilip na lang ako sa labas para malaman kung wala bang ibang tao. At dahil sa wala pa noon si Berto, at sa tingin ko naman ay wala namang ibang tao, ay dali-dali akong tumakbo palabas para kunin sana ang aking tuwalya. Nakailang hakbang pa lamang ako noon nang biglang dumating si Berto. Mula sa pintuan ay tumambad sa mga mata niya ang nakakasilaw kong katawan. Nadatnan niya ako roon na basang-basa at nakahubad lang. Natigilan si Berto sa mga sandaling iyon. Subalit, nanaig sa kanya ang respeto sa akin at dali-daling naghanap ng tuwalya para agad na itapi sa aking lantad na katawan. Nakahanap naman agad ng tuwalya si Berto at binalot agad ang katawan ko habang pikit-pikit siya ng bahagya ng kanyang mga mata. Labis ang hiya ko ng mga oras na iyon. Halos hindi ako nakaimik sa sobrang kahihiyan hanggang sa si Berto na ang unang nagsalita. "Okay ka lang ba, Maria? Mabuti na lang at walang ibang lalaking pumasok na nakakita sa'yo." Wika ni Berto habang himas-himas ako sa balikat. Dahil sa labis na hiya ko ng mga oras na iyon, ay bigla ko na lang hinarap si Berto at hinalikan sa labi. Nagulat si Berto at hindi agad nakagalaw sa mga oras na iyon. Mas ginalaw ko pa ang aking katawan habang hinahalikan siya. Dahilan para matanggal ang kanina'y nakatapis sa akin na tuwalya. Dahil sa tagpong iyon ay hindi na rin napigilan ni Berto ang sarili. Siniil niya na din ako ng isang masarap na halik habang nakahawak ako sa kanyang leeg. Dahan-dahang naglakbay sa aking katawan ang mga kamay ni Berto habang nakahubad lamang ako ng mga oras na iyon. Dahil sa labis na init ng aming nararamdaman ay hindi na kami nagpigil pa sa aming mga galaw. At nang
nangyari na nga ang bagay na hindi dapat mangyari. Pinagsaluhan namin ni Berto ang mga sandaling iyon. Kahit nandoon at natutulog sa gilid ang aking mga kapatid, ay natapos pa rin kami nang walang bahid ng pagsisisi at panghihinayang. Galit ka ba sa nangyari, Maria? Mautal-utal na tanong ni Berto sa akin. Hindi naman, ginusto ko din naman to, Berto. Sana lang hindi malaman ni nanay. Sagot ko naman sa kanya. O siya, baka magising mga kapatid mo. Ano, tatanggalin ko na ba tong kumot na nakatabon? Tanong sa akin muli ni Berto. Mamaya na. Mahina kong sagot sa kanya. Niyakap ako ng mahigpit ni Berto at hinalikan sa noo. At agad naming sinundan pa ng 2 beses ang nauna naming ginawa. Magkahalong kaba at tuwa ang nararamdaman ko sa gabing iyon. At gayon din naman si Berto. At matapos ang gabing iyon ay pinaalis ko na agad si Berto para makapamasada pa at masundo si nanay pagkatapos. Labis ang tuwa ko sa mga nangyari. Kung kaya kinaumagahan habang nag-aagahan kami ay napansin agad iyon ni nanay. Oh, Maria, masaya ka yata ngayon. Matagal-tagal ko na din hindi nakikita yung mga ngiti mong ganyan. May nobyo ka na siguro, anak, ano? Nagtatakang tanong ni nanay sa akin. Di naman po, Nay. Porket masaya may jowa na agad. Mabilis na iwas ko sa tanong ni nanay. Nako anak, dapat pumili ka ng matinong lalaki Gaya ng Tito Berto mo. Masipag na, mabait pa. Wika ni nanay habang nakatingin sa akin. Bigla namang naubo si Berto dahil sa mga narinig nito mula kay nanay. Ano ka ba, Imelda? Baka maghanap din ng tricycle driver yan si Maria. Natatawang sambit naman ni Berto. Nagpatuloy naman kami sa pagkain at nagkasiyaan pa dahil sa panunukso nila sa akin. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay si Berto pala, ang lalaking pagsasaluhan namin ni nanay. Naging madalas ng pag-uwi ni Berto ng maaga sa bahay mula noon. Dahil na din sa sabik na sabik ito sa akin. At tulad ng lagi naming ginagawa ay halos araw-araw na kaming naglalabing-labing ni Berto. Si nanay sa madaling araw hanggang tanghali. At ako naman sa hapon hanggang gabi. Wow! Halos maubos na ang lakas ni Berto dahil sa amin ni nanay. At pareho naman niya kaming minahal ng todo. Ilang buwan din namin naitago ang sikretong iyon ni Berto. Dahil sa magaling din naman kaming magtago ng aming sikreto. Kung minsan kasi ay sa labas na kami nagkikita ni Berto at dumidiretso na kami sa mga mumurahing motel. Hanggang sa isang araw ay umuwi ng maaga si nanay dahil sa masama ang kanyang pakiramdam. Hindi siya noon nagpasundo kay Berto dahil sa talagang masakit ang ulo niya. At hindi na siya nakapaghintay na makauwi agad. Pagdating ni nanay sa bahay ay nagtaka siya kung bakit ang mga nakababatang mga kapatid ko lamang ang naroroon at natutulog. Pero dahil sa masama talaga ang pakiramdam niya, ay nahiga na lang agad siya sa tabi ng mga ito. Maya-maya pa ay dumating na kami ni Berto. Nagtatawanan pa kami noon nang biglang napansin ni Berto na naroon ang tsinelas ni Nanay Imelda sa labas ng pinto ng bahay. Teka Maria, dyan yata ang nanay mo. Baka mahalata tayo. Mauna ka na muna pumasok, susunod ako mamaya. Pabulong na utos sa akin ni Berto. Oo nga, baka mahuli tayo. Sige, ako na muna mauna pumasok. Baka nandyan talaga si nanay.
Inang sagot ko naman sa kanya. Pumasok na agad ako ng bahay at nakita ko agad si nanay roon na nakahiga lang at nakatingin sa akin. Tumayo agad si nanay at tinanong ako, Maria, saan ka ba galing? Gabing-gabi na. Iniwan mo na naman tong mga kapatid mo? Galit na tanong ni nanay. May binili lang po ako sa labas na eh. Natagalan lang po ako gawa ng may nag-aaway dun sa may kanto kanina. Pagrarason ko naman kay nanay. Wala naman akong napansing nag-aaway kanina. Ikaw huwag ka masyadong maglalabas-labas lalo na pag malalim na ang gabi. Baka mapagtripan ka ng mga siraulo dyan. At paano ka? Paalala ni nanay sa akin. Opo, nay, pasensya na po. Mahinang tugon ko sa kanya. Hindi ba rito natulog Tito Berto mo? Wala din kasi siya rito. Tanong ni nanay sa akin. Kanina po nandito siya, nay. Kaso doon daw siya matutulog sa kanila. Pagrarason kong muli kay nanay. Ganun ba? O siya, matulog na tayo at masama pakiramdam ko eh. Hindi pa man nakatalikod si nanay para sana mahiga ay bigla naman dumating si Berto. Oh, babe, andito ka na pala. Di ka man lang nagpasundo. Lumabas lang ako saglit, may binili. Wika ni Berto kay nanay. Ha? Ang sabi ni Maria, hindi ka raw dito natulog. Nagtatakang tanong ni nanay kay Berto. Nagkatinginan na lang kami ni Berto dahil sa hindi namin napag-usapan ang magiging rason kay nanay. Kung kaya halos pagpawisan kami noon. Dahil sa mahuhuli pa yata kami ni nanay. Mabuti na lang at medyo slow si nanay kung kaya hindi niya labis pinagdudahan ang mga rason namin. Sa totoo lang po, kanina pa ako umalis matapos maghapunan. Hindi ko lang alam kung bumalik si Tito dito sa bahay kanina para dito matulog. Pagrarason kong muli kay nanay. Oo nga, babe. Pagdating ko kanina wala si Maria. Kaya nga lumabas ako para bumili saka hanapin na din si Maria. Dugtong naman agad ni Berto. Ganun ba? O siya, sige babe, matutulog na tayo. Masama pakiramdam ko eh. Matulog ka na din, Maria. Utos sa amin ni nanay. Nahiga na agad kaming lahat ng mga sandaling iyon. Saglit pa kaming nagkatinginan ni Berto dahil sa kamuntikan pa kaming mahuli ni nanay. Mabuti na lamang at napansin agad niya ang tsinelas ni nanay sa labas. Isang gulo sana ang mangyayari noon kung hindi niya iyon napansin. Bagaman ay sumang-ayon si nanay sa rason namin, ay nagbabadya na pala sa kanyang isipan ang isang maliit na pagdududa. Hindi niya lamang iyon muna pinansin dahil sa may tiwala naman si nanay sa akin at lalo na kay Berto. Ano ba ang dapat naming gawin? Pareho kaming mahal ni Berto. Ayaw niya din namang iwan si nanay dahil sa may mga kapatid din naman ako at naaawa siya sa mga ito. At ayoko din nalayasan namin si nanay dahil baka masaktan ito ng gusto at gumawa ng hindi magandang bagay. Hindi namin malaman kung saan kami dadalhin ang aming pagnanasa. Ang tanging iniisip ko na lang ay mahal ko si Berto. Sana lang ay hindi init ng katawan lang ang habol niya sa akin. At sana ay tunay ang kanyang nararamdaman sa akin kahit pa mahal niya si nanay at nakatira lang kami sa iisang bahay.